The anti-graft court also announced that the pre-trial and arraignment of all accused will be conducted on January 23. Rebillas Camp appealed for the former senator to be detained at the PNP custodial facility citing security concerns. Look, mugshots of Bong Rebillas co-accused in alleged 92.8 million ghost project in Bulacan. So doon nasabit mga kababayan si Bong Revilla sa 92.8 million flood control. Yan personalities involved. Possibly, ang ibig sabihin niyan, mas mataas pa kay Martin Romualdez na gusto siguro sabihin mismo yung ating Pangulong Bongbong at possibly mga cabinet secretaries. Pinalabas na minority report. Talagang binigyan niya. Masakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Ulitin natin. Na kasambahay, sila na rin ang nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan si Dante Maravillas. Latest report mga kababayan kay dating Senador Bong Revilla. Ito po, Revilla to be committed at the Quezon City Jail in Payatas, Quezon City. The anti-graft court also announced that the pre-trial and arraignment of all accused will be conducted on January 23. Rebillas Camp appealed for the former senator to be detained at the PNP custodial facility citing security concerns. Pero sabi po ng Sandigan, the court insisted that Revilla will be committed to Payatas as he awaits his motion to be heard on Friday. Dinala siya sa Kamkrame, pero kung hindi pagbibigyan yung kanyang appeal, sa Quezon City Jail po siya sa Payatas, ikukulong mga kababayan. Mangiyak-ngiyak mga kababayan si Bong Revilla kagabi. Nang malaman niya yung pag-release ng warrant of arrest, wala niya akong kasalanan dito. So ito yung ibang mga kasama niya sa inisyon ng warrant of arrest. Sabi dito, look, mugshots of Bong Rebillas co-accused in alleged 92.8 million ghost project in Bulacan. So doon nasabit mga kababayan si Bong Revilla sa 92.8 million flood control project po sa Bulacan. Ngayon, kanina nagpa-press con si Marcoleta saka si Amy Marcos. Talaga pong pilit sinasabit si Martin Romualdez. Nag-release din po ng minority report. Kasi nasa minority na, di ba? Nasa minority na po si Marcoleta, si Amy Marcos, mga Duterte senators. Para ma-counter po yung isinagawang Senate Blue Ribbon Committee investigation ni Ping Lacson kahapon. Naglabas din ng minority report sa press conference kanina. Itong si Amy Marcos at saka si Marcoleta na basehan niya sa mga testimonies nung si Marcoleta pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang tinutumbukan niya si Martin Romualdez at may mga personalities pa niya sa taas. Nagsagawa pa ng presentation. Personalities involved. Possibly, ang ibig sabihin niyan, mas mataas pa kay Martin Romualdez na gusto siguro sabihin mismo yung ating Pangulong Bongbong at possibly mga cabinet secretaries. Pinalabas na minority report. Talagang binigyan niya ng bigat yung testimony ni Gutesa. Malinaw po si Gutesa, hindi credible pong witness. Kasi kung credible siyang witness, hindi sana nagtago after na mag-testify sa Senado. Sabi rito sa report ng Billionarios, look, Senators Rodante Marcoleta and Amy Marcos release a minority report which lays out testimonies and links among flood control scandal figures. They argue that the Senate Blue Ribbon probe stopped short of identifying who should be held accountable. Pilit nilang dinidiin mga kababayan si Martin Romualdez. Mismong si Ping Lacson mga kababayan nagsabi, wala niyang ebidensya na magdidiin kay Martin Romualdez. Yung latest pong present na witness po, doon daw sa property binili ng isang kontraktor. Ito nga si Diskaya. Lumabas mga kababayan, latter say, yung sinasabi na witness nilang si Joy at saka si Maria. Pero ayaw magpaawat po ni Amy Marcos at saka ni Marcoleta. Napakalinaw. Yung lumabas mga kababayan kahapon sa investigasyon, sabi ni Lacson, witnesses claims not enough to implicate Romualdez, cites lack of evidence. Ngayon yung mga witnesses nila na ayaw magpakilala yung muka na tatakpan mga kababayan. I repeat, hindi ito enough. Itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker.
we may just consider this as a lead kasi mayroong connection, but of course dinideny naman ni Curly Discaya, so let's leave it at that, sabi po ni Ping Lacson. Kaya biglang nagpapriskon mga kababayan, yung dalawang senador, naglabas din ng minority report. But anyway, sige, pakinggan natin kung ano yung sinasabi. Ito po yung preskon, mga kababayan, pakinggan natin. What do you make of yung two witnesses supposedly who established the link between Curly Discaya and former Speaker Martin Romualdez dun sa pagbili ng bahay sa Southport? Yung kontrabidang kapatid ng ating Pangulo. Wala din. Ay, Wala rin. sige, ikaw na, Sen. Narinig mo din. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magkasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan, pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Ulitin natin. Mga kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan, pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin. Kayo man lang. Na parang wala namang pag nito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Dinamay Imbes na niyo pa kami. Kayo yung man mga lang. May kasalanan, ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Kaya medyo nakakalungkot. Ibalik ninyo si Nais ko rin Gutesa ipakilala at ipakita para sa makrusik inyo sa amin. Ang napakaganda at mahabang report, minority report po, na ginawa ni Senator Marcoleta noong Ginawa na. December 10. Ginawa natin. Ginawa naming lahat. At noong 10, Kayo man lang naniniwala baka niya. hindi pa ninyo nababasa. Kiki Mahirap yung basahin, affidavit ni mahaba eh. Gutesa. Gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa minority report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung biglaang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin. Sino hindi magdududa sa affidavit ni Gutesa na mas familiar pa si Marcoleta kaysa sa mismong witness ninyo na nagtago na hindi nag-appear mga kababayan ng tinatawag ng DOJ kasi takot na makross-examine. Kayo man lang po naglulukuan dyan, naniniwala sa report ninyo. But anyway, pakinggan natin para mabasag natin. Ng report. So, when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Dahil dito, hindi ko maiwasang ituro na may mahahalagang leads. May mga critical leads na ang ating mahal na chairman na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Naging malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakinabang sa scheme. Noong 14 November, ang dating chair ng APRO, si Saldico, na maituturing isang maraming direktang Si Saldico wanted na. So anong problema mo? Tumulong ka para makabalik si Saldico rito. Malinaw po ang gusto ninyong ituro si Martin Romualdez. Pagkatapos para masangkot ay yung ating Pangulong Bongbong na inaway-away na ninyo. Kasi alams na kung bakit hindi daw kasi napaboran yung mga request. Mama yung loob mga kababayan. kaalaman ay nagsimulang maglabas ng serye ng video
While some may argue that Saldico's videos are inadmissible indeed in a court of law, it should be clear that the Blue Ribbon Committee of the Senate is not a court. Its proceedings are investigative, not adjudicatory. When allegations implicate the highest officials of the land, including the president and the most powerful political figures from 2023 to 2025, it is not the duty of the committee to pursue. Is it not? Bakit 2023 to 2025 na yung anomalya sa flood control matagal nang nangyayari at yung dapat maimbestiga the past 10 years? Yung committee ni Marcoleta, malinaw na iniiwasan yung administrasyon ni Duterte kung saan 13,000 na mga flood control projects yung pinagawa pero wala mang epekto sa baha. Ang gusto ninyong idikdik yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nagpa-imbestiga. Malabo ay yung mga press statement mo. Not the duty of the committee to pursue, to investigate, and to verify these claims rather than to dismiss them outright. Kapag si Saldico, ang mga Diskaya o si Orly Gutesa, parang isinasantabi na lamang. Samantalang yung mga nabigyan na ng pangalan, hindi naman pinapatawag si Paul Estrada, Mark Tsay, yung Golden Pheasant na holding company ng iba't ibang pag-aari ng dating speaker. Paano ipatawag yun na tumakas na nga? Useless na ipatawag, wanted na si Saldico. Ang kailangan nun, yung Interpol operation. Ngayon, tungkol naman kay Martin Romualdez, mag-present kayo ng ebidensya na nagsasangkot kay Martin Romualdez, hindi yung puro kwento. Si Jose Raulito Paras at yung iba pang abogadong ginamit na nominee, bakit lahat yan talagang hindi naman pinapatawag? Samantalang yung mga testigo ngang ito na nagtuturo sa dating speaker, pinatawag nga dapat si speaker, hindi naman pumunta. Ang balita, nasa Cebu lamang, ni hindi hiningan ng formal na statement sa kanya. So, ayoko lang na nangingilala ng kamag-anak o kaalyado, dapat tuloy-tuloy nakakabahala kapag ang pahayag ng komite kamakailan na di umano'y walang ebidensya na nag-uugnay sa flood control kay Martin Romualdez. Mga pahayag na inilabas kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pati ba naman dito bumabaha ang pambabahala. Kayo man lang yung nababahala, maghanap kayo ng testigo. Ang unang hanapin ninyo, si Gutesa. Isa Marcoleta katabi ninyo. Siya yung nag-present, dinala ni Mike Defensor. Pagkatapos, biglang nawala. Imbes na ipasok sa witness protection, inayaan ninyo na magtago na lang. Huwag kami, Amy Marcos. Hindi ninyo maluloko ang ating mga mamamayang Pilipino sa inyong mga papariskon. Bakit ito mga argumento ninyo? Hindi ninyo dalhin doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayaw ninyong dalhin doon sa Senate Blue Ribbon Committee kasi siguradong masusupalpal kayo doon. Sabi nga ni Ping Lacson, bibigyan ko niya si Amy Marcos ng 1 hour para magsalita. Ayaw man niya. Gusto niya press con para buwelo siya. Walang susupalpal sa kanya. Di ba po? Kasi ang habol nila, propaganda. Malinaw mga kababayan, propaganda lang. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, Paano man makakasuhan si Martin? Wala man testigo, wala man ebidensya. Yung testigo ninyo nagtago na. Anong ikakaso mo doon? Di ba? Gusto mo, ikaw yung mag-file ng kaso. O di ba, yung katabi mo, si Marcoleta, abogado, siya mismo mag-file. Tingnan natin kung uubra sa korte. wala pa rin. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Marami pong katanungan. Noong November ay inirekomenda na talaga ito. Bakit hanggang ngayon, Enero na, wala pa rin? Ang dami ko nang sinabi.
Maghintay kayo, susunod na. Yan nga sinasabi ninyong si Joel Villanueva, si Jingo Estrada. Baka nga pati si Chis Escudero at saka si Mark Villar at saka si Bongo sa mga susunod na araw, makasama na. Nasa case sa build-up mga kababayan. May proseso na dapat sinusunod. Ngayon, arestado na po kasi sumurrender after na ilabas yung warrant of arrest kay Bong Revilla. O di ba? Sabi ninyo walang big fish na nakukulong. Mayroon na po at kaalyado pa ng ating Pangulo. Parte ng alyansa. Ano pa yung angal ninyo? Totoo Kayo naman na. lahat ang sinabi ni Senator Amy. Alam ko hindi lang nakakabahala kasi pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari. Na para bang ipinagkikipit balikat lang, ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang pinibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko Sabihin mo yung na. dalawang testigo, kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, Kayo lang ang tinatanong ko nakapansin. po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari kailangan na yung bahay at tumihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo? Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, Tamarind. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon Ba't hindi Bakit mo hindi tinanong? natin tawagin kung sino nasaan yung kontrata yung nasaan yung discontract? Di ba? Di ba? Nandun Nabanggit ka? lang ng Panginoon Romualdez, natapos na kami. Walang na-establish. Ang ini-establish pala nila na si Diskaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Anong weight doon, sir? Yun nga. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao, hindi ganun ang expectation po nila Kaya po siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report. Hindi na siya kung ano pa mang bagay. Ang mga tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman Nasaan na si Gutesa? legislative break. Matagal hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga Ikaw tao yung nagtataka, nag-present kay Gutesa ano pagkatapos naman ito? nawala. Wala na ba Di ba? ganito? Hindi closure ito. Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan ba talaga matatapos ito. Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring
or dissenting report. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Nandito po yung aming Magagamit sa observations, meron propaganda. kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Puro kayo papriskon. Wala man ka kwenta-kwenta. Puro kayo turo kay Martin Romualdez. Wala man kayong ebidensya. Mag-file kayo ng kaso kung gusto ninyo. Bakit hindi yan gawin ng minority? Bakit hindi gawin mismo ni Marcoleta kung may ebidensya siya? Yung mismong testigo niya hindi na nagpakita. Tapos magpapriskon kayo para magpropaganda. Huwag kami ay ni Marcos in Marcoleta. Hindi ninyo maluloko yung mga mamamayang Pilipino sa mga style ninyong bulok. Di ba po? Ayan man lang po kasi nonsense man lang yung papresko nila. Baseless. Walang kakwenta-kwenta. Puro lang pang propaganda po. So that is our challenge dito kay Marcoleta at kay Amy Marcos. Kung may ebidensya kayo, i-file na ninyo yung kaso sa korte laban kay Martin Romualdez para makulong si Martin. Hindi puro kwento lang sa preskon. Ito po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.